Sa mga nagtatanong kung paano raw gumamit ng digital tester, so ito na yung papakita ko sa inyo kung paano ako gumagamit ng digital tester sa pag-repair. So ito na yung bago kong bili na tester. Luma na kasi yung ginagamit ko at medyo pumapalpak na, kaya bumili na ako ng bago. So ang binili ko ay yung halos kumpleto. Meron siyang AC para sa mga kuryente natin. Tester yan. Meron naman siyang DC, no? Sa tester, sa mga baterya dito, side na to. Meron din siyang sa mga capacitance. Yan, dito sa side na to. At meron din siyang ohms. So, ang pangkaraniwan kong ginagamit dito ay ito lang dito sa side na to, para itong sa may mga UF, kung mapapansin niyo. Yan ay para sa mga kapasitor. Yan ang ginagamit ko. At sa pag-reading naman ng reading ng mga windings ng motor, ito ang ginagamit ko, side na to. Yung may say na ohms, yung may sign na ohms. Kung ipapakita ko sa inyo, halimbawa, unang-una, pagka nag-test ako ng capacitor, sa capacitor nilalagay ko yan dito sa UF na ito, yung mga sign na yan. So ngayon, yung UF, 2 UF yan, madalas kong gamitin hanggang 20 UF. So subukan natin muna itong 2 UF. Ayan. Gagamitin nyo itong 2 UF kung walang 2 UF yung inyong susukatin na capacitor. Ayan. Ito, meron ako dito capacitor na 1.5. Ayan. So dahil 1.5 yan, gagamitin natin ng 2 UF. 2 UF. Ngayon, tingnan natin kung magre-reading siya ng ganun, na i-reading niya yung 1.5 UF. Ayan. Hintayin lang natin, sandali, tayo mainip. Ayan. Kung titignan niyo siya, 1.7 siya. Okay, 1.7 UF. Pero nakalagay dito 1.5 UF. Bakit ganoon? Parang sobra. Okay lang yon kasi nakalagay naman dito plus or minus 5%. Kaya okay pa siya, no? So okay pa to, bago kasi ito. Ayan. Yan. Ngayon, tingnan naman natin yung sira na capacitor o yung gamit ng capacitor. Katulad nito, gamit ng capacitor to 1.5. Gamit na siyang capacitor. Okay? Tingnan natin kung magre-reading siya, kung ilan pa yung reading niya. Wait lang natin. Okay, so parang wala na siyang reading. Okay, kahit naman pagbalik ta rin yan, wala naman problema. O yan. So ibig sabihin, sira na to. Wala na siyang reading. Kaya pag hindi ito aandar, di na-andar yung inyong electric fan o mga o naman yung pinaglagyan nyo ng capacitor na yan. Ito, try natin itong isa. 1.5 din. Okay, nakalagay dyan, 1.5 din to. Yan. Try natin kung anong reading niya. Wait lang natin. Ayan, so halos wala rin. Sira din. Tingnan natin sa kabila. Ayan, marami kasi nagtatanong sa akin, para daw gamitin. So yan, wala, O yun. Ayun, mayroon siya. 0.45, mahina na siya. Mahina na siya. Hindi na masyado makapagpaikot ito. Makapagpa-andar na electric fan. So ganun, makikita niyo yung paano meron pang isa dito. Wala na pala. Subukan naman natin ito ang capacitor ng washing. Ayan. 8 UF. Kung 8 UF, ilalagay natin ito sa yung mas mataas sa 8 UF. So 20 UF. Yun, 20 UF. Yan, subukan natin kung paano mag-test. So ilagay lang natin. Yan. So, wait lang natin.
Ayun na. So, pumapatak siya ng 8.60 something. Ayan, oh. Naglalaro siya ng 8 hanggang 9. 8. Ayan, so okay lang siya kasi may nakalagay naman na ganun din. Plus and minus 5%. Okay? So, bago kasi ito. Kaya malakas pa. So, ganun. Kumusta naman tong isa pa? Sa dryer. 5 UF. So, bago pa rin to. Ayan, 5 UF. So, pwede na yan sa, dahil walang 10 UF ito, sa 20 UF natin lagay. Doon pa rin. Test natin. Wait tayo. Okay, so lipat na sa kabila. Okay, yan na. Nakalagay siya 5.6 or 7. Okay, okay siya, bago siya. So halos nakuha niya, nalampasan pa niya yung 5 UF. Okay, kapag mababa na dito yung reading, ibig sabihin bumabagal na yung kanyang, mahina na yung capacitance niya. Kapag hindi na umaandar, sira na ang capacitor. So ganyan ang pagtitest ngayon ng capacitor ng washing machine at saka capacitor ng dryer. Okay? Ngayon, subukan naman natin mag-test ng windings ng electric fan. Tawag dito stator. Okay. Paano malalaman kung sira ang stator ng electric fan nyo? Ito, kitang-kita nyo, sunog siya. Oh. May counting ano siya dito, may itim dito. Ibig sabihin, sira na to. Ngayon, paano nyo malalaman na sira bukod sa may nakikita kayong itim na siya? So, pagka ganito, ang ginagamit ko ay dito sa may 20K. Okay? 20K. Yan o. So, try natin. Yan. Kailangan, nag-reading siya. Ito yung line ng capacitor, dalawa kulay dilaw. Okay. Tingnan natin kung may reading. So, pasin nyo, wala siyang reading. Wala siyang reading. Kahit pagbaliktarin nyo yan, dapat to may reading. Dapat may reading yan, pero wala. Sira nga yan. Ano? Tingnan natin yung iba. Lahat ng linya dapat may reading. So, ito, may reading dito sa common at saka sa white. Try natin sa iba pa. Pero, kung titignan niyo siya o hindi siya stable, ayan o, dapat stable yan. Hindi siya stable yung reading. Sa 3, wala. Sa black, wala. Sira yan. Kailangan may reading lahat to. Pagka yung line niya yan. Okay? Ganyan. Ito, pakita ko sa inyo yung motor na bago. Ito yung nabibiling ano na. I-install na lang. Okay, yung common nito ay black. Kaganitong mga gawa ng ano. Okay, tingnan natin. Kung may reading, sa 1 tayo. Oh, yeah, meron. 0.87. 0.80. O, 79. 0.99. So, okay yung reading niya. Okay. Ito ang common, itong black. So, ito ang 1. Mas mataas. Switch 1 yan. Hanapin natin yung 2, yung sunod na mas mataas. So, ito, sunod na mataas. Ito yung 2 switch. At ito yung 3 switch, yung pinakamababa. Okay? So, yan, ganyan, ano? So, hindi ko na tetest yung capacitor kasi alam ko na, okay yan, dapat may reading din. Ayaw ko nang putulin dahil bago yan. Pag pinagbili natin, makasabihin bakit putol, ano? Pero dapat may reading lahat. Okay? Pagka walang reading, ang inyong electric fan sa motor, sira po yan, ano? So, ganyan, ano? Paano naman yung mga baterya lang, ano? Yung battery. Mga sinya-charge, tulad ng baterya ng mga appliance natin o kaya yung mga 12 volt na baterya DC. So pupunta kayo dito sa ililipat niyo dito sa
Pag may nakita kayong sign na DC, doon nyo ilalagay. Pero dito wala nakasign ano, pero nakalagay naman diyan, no. May nakalagay na sign natin. Bat, yan, no. Yan, no, bat. So battery. Okay. Mga baterya. Yan. Dito may polarity na dito. Kailangan negative, positive. Yung negative niyan ay black. Black and negative. So ilagay natin ito 1.5 to baterya, kaya ang pinakamababa dito ay 3 volt. Lagay natin sa 3 volt. Yan, 3 volt. Okay. Kung mataas, halimbawa 9 volt, di ilagay nyo sa 12 volt. Kung gusto, pwede rin 9 volt. Kasi pero baka minsan lumalabis siya. So, punta ka dito sa 12 volt. Depende, basta lagi mas mataas ang ano nyo, ang select nyo. Yan. Okay, yan. So, tignan natin kung ano yung reading niya. Ayan, 1.6. So, mas mataas siya sa 1.5. 1.5 ito bago. Okay, ganyan din gagawin nyo sa iba pang mga baterya. Pagka, ano naman, kuryente na, no, yung sa ating ginagamit sa bahay, sa mga outlet natin, ito na kayo pupunta. Okay. So yung ano natin, yung 240 yung ating mga outlet. So ilalagay niyo sa, hanap kayo na mas mataas sa 240. Ito, ang pinakamataas na dito ay 750. Nakalagay dito. Volt yan, 750 volt. Dito niyo inalalagay yan. Kasi baka dito sa 200 volt nyo ilagay, mababa siya. Masisira yung ano nyo. Dapat dito nyo ilagay sa mas mataas sa 240 volt. Dito sa 75 volt dito sa tester ko na meron. So ganoon, ano, para malaman niyo kung paano gamitin yung tester ng sa mga appliances o sa mga ano natin, mga piyesa na nire-repair natin. Sana natutulit kayo sa aking mga video na ina-upload dito sa aking vlog.